Magandang hapon po sa lahat. Gagabi na. This is 5:35 p.m. Pero sa oras ng Pilipinas, dapat hapon pa lamang ito. But understandably, magtatanong ka kung bakit din madilim na. Kasi ganun po bilog po ang mundo. Science muna tayo. Bilog ang mundo. Habang nagpapaantay ako ng mga audience natin. So dahil bilog ang mundo, ay ang kalahati ng taon ay mas mahaba yung araw sa kalahati ng taon. Sa kasunod na kalahati ng taon, mas mahaba ang gabi. O bakit ganun? Siguro everybody deserves to know it. Science po yan. Ano po yan? Dahil bilog ang mundo. Tapos bilog ang mundo bilog ay umiikot sa araw. Umiikot ang mundo natin sa araw. Pag umiikot yan ng 365 days sa isang taon. Makompleto 365 days. Yan ang ating Earth. So pagkatapos habang umiikot siya sa araw, ay umiikot naman, habang umikot din siya ng sarili. Rotating on its own axis. So ang pag-rotate naman sa sarili, 24 hours yun. 24 hours. Kaya kalahati ng bilog nakaharap sa araw sa isang ikutan. Ang kalahating ikot niya nakatalikod sa araw. Kaya kung nakatalikod siya sa araw, ang tawag diyan gabi. Kung nakaharap siya sa araw, ang tawag diyan umaga. So ngayon, makita nyo ang ating mundo ay umikot sa kanyang sarili at umikot papunta sa gitna ng ang araw o sun ay sa itaas at sa baba ng araw, ng Earth ay may North Pole, South Pole. Sa North Pole, wala kang makikitang gabi, puro araw. Kasi makikita mo lagi ang sinag ng araw. Ganon din sa South Pole, wala ka rin makikitang gabi, puro makikita mo araw. Kasi makikita mo lagi sa kahit anong ikot ng makikita mo yung sinag ng araw. Ganon po yun. O habang napaparami tayo ng audience, so nagkikwento lang muna ko about science. Siguro naman ay we're talking about the solar system. Pero sa solar system natin, marami mga bituin na malayo-layo sa araw. So, ang mga bituin naman, kapag mga ngisdang Pilipino, walang kumpas ginagamit. Alam ni Fidel to na mga ngisdang Pilipino, walang kumpas na ginagamit. Wala mga seaman, mga bagong seamen ngayon, may kumpas na dala. Para malaman kung saan ang Luzon, saan Visayas, saan ang Palawan, yun, malalaman mo yan kung may kumpas ka. At may mapa ka, sanay ka sa mapa. Pero kung paano ang mangyari, kapag wala kang kumpas, ito po, noong araw, ang mga tripulante natin, mga mangingisda natin, pati sila ni Magellan noong araw. Paano sila nangyari na galing sila ng Spain o dumating sila sa Pilipinas? No, sa panahon ni Magellan, dumating siya sa Pilipinas, March 16, 1521. Pero sa panahon na yun, wala pang nakapagsabi kung bilog ba ang mundo o hindi. Akala may iba nasabi na flat ang mundo. Pero si Magellan, ang unang pakay niya kung bakit siya sumakay ng galyon, pumunta siya sa Malacca, dumaan sa Pilipinas. Ang target ay Straits of Malacca. Pero napunta sa Pilipinas, napunta sa Limasawa. Kaya sa Limasawa, dinala siya sa Mactan, pinatay sa Lapu-Lapu. Yun po yung... anyway, ang kwento dyan, ang mga Pilipino, para malaman nila kung saang lugar sila, nakatingin lang sa bituin kung gabi. Kung umaga naman, nakatingin lang ang araw naman, ginamit nila, ganito yon. Maglalagay sila ng pako. Mayroon silang kahoy, lagyan ng pako. Ngayon, ang pako, pag sinag ng araw, may shadow. So kung umaga, ang shadow ng pako
yun po yung west. Pero kung hapon, ang shadow ng pako, yan ang east. So, kita nyo na. Yan, science. Pero ngayon, pwede natin mag-umpisa sa ating topic. Ang ating topic po sa ngayon ay yung tungkol sa road rage. Ang pag-usapan po natin dito yung kapatid ni Pokwang, si Carlo Tano Subong. Si Carlo Tano Subong ay ang totoong kwento diyan, napatunayan natin na yan ang totoong kwento sa pamamagitan ng pagbigay ng CCTV, mga footage ng CCTV. Dapat natin patunayan kung ano talagang totoong nangyari. Bakit? Kasi natalo sa media sa social media, natalo si Carlo Subong. Bakit siya natalo? Kasi ang nakita lamang ng in-upload sa Facebook, malalaman to ng aking anak, no, si Alex Tugas, no. Ang nakikita lamang sa social media ay yung portion ng kuha ng video ng babae na asawa ata ng barangay kapitan na namamagitan. Ang kuha niya ay doon na lang mula sa pagbaba na andun na sa baba yung si Carlo Tano Subong. Bumaba na siya, sa harap na siya ng pick-up niya na Toyota Hilux. At pupunta na siya, pakanan siya. At ang kwento na dyan ay ganito po yan. Ito ang totoong kwento nangyari. Ipapatunayan ko mamaya sa CCTV na video na lalabas. Habang nagmamaniho siya, galing siya sa Dimanlig Street, dyan sa Antipolo. Papunta siya kumanan siya sa M. Santos Street. Pagkanan niya sa M. Santos Street, ay siya namang nakasalubong niya ngayon ang kariton ni Crispin Villamor. So, ang kariton naman, in fairness naman kay Crispin Villamor, naghahanap buhay po siya sa pamamagitan ng tinatawag na mga sa Metro Manila na pangangalakal. Ay, magandang gabi, Merry Christmas, P. Abakahin, ako niya. Si Maria Francesca Marbella, may apo, kumusta ka na? Okay. So ngayon, nung nagkasalubungan, ang pick-up na minamaniho ni Carlos Subong at saka yung kariton na tinutulak ni Crispin Villamor, ay ang problema kay Crispin Villamor, una, nanggaling siya sa malayo pa, bago magkasalubungan, nasa gilid siya ng kalsada. Nagtutulak ng kariton, kasama niya yung kanyang babaeng anak na may tinutulak din na maliit na kariton, parang laruan. So, nang dumating sila, pagdating na malapit siguro makatakbo ng mga 20 meters, ay gumitna sa kalsada sa M. Santos Street. Paggitna niya, siya namang pagdating pagkanan ng pick-up ni Carlos Subong. So, nagpasalubong na bunggo ngayon ng kariton ang kanang bahagi na harap ng pick-up ni Carlos Subong. Ayon naman kay Carlos Subong, hinayaan niya na yun. Wala na yun. Kaya lang, inatras, sabi niya, nakita niya na inatras ang kariton, tsaka binunggo ulit. Nang maramdaman niya binunggo ulit, bumaba ngayon si Carlos Subong at kinumpronta niya. Bakit naman? Okay na sana yun. Ibig sabihin, okay na sana yun. Yung unang bunggo, okay na yun, pagbigyan niya na. Pero inulit mo pa. Tapos, habang nagsasalita siya ng ganon, ang driver, hindi man driver, ang nagtutulak ng kariton, ay inatas niya naman yung kariton niya. Pangatlo, hindi na siya nakabunggo, pero dinerecho niya. Pero habang nagsasabi si Carlos Subong, sana hindi mo na inulit, parang ganon. Nagsalita na, ang pagkasabi kasi ni Carlos Subong, medyo yung ugali ba na normal na lang sa atin, putang ina mo, di ba? Tarantado ka, bakit mo inulit mo pa? Parang gano'n salita. So, ibig sabihin ay nagsimula sa ang problema nito ay nagsimula sa kasanayan mo ng salita. Sa nakasanayan na rin, kahit sinong tao naman Pilipino siguro, lalo na sa Metro Manila, mapapaputang ina, mapapi-ay. Kagaya kay sino to? Si Pastor Benny Abante, yung sinungaling na
Peking congressman ng District 6 ng Manila. Ay hindi naman siya nanalo si Joey Oy. Pero anyway, kinukot ko lang siya kasi yung style niya, ina mo, ibig sa putang ina mo, pero bishop yun ha. Ibig sabihin, walang exemption pala itong ugali nating mga Pilipino. Kahit siguro abogado ka, doktor, o kung ano, andon pa rin ang kuminsan mapasalita ka na, putang, pina mo. Parang ganun ba? So, yun ang nangyari kay Carlos Subong. Tapos, tinalikuran siya nung nagtutulak ng kariton. Sabi, tarantado ka rin. Nung narinig niya yun, nasapok niya ngayon dito sa kanang bahagi ng ulo. So, yun ang nakita sa cellphone, na nakuha ng cellphone nung nagsiselfone sa gilid na babae. At yun ang na-upload at yun ang naging basihan na marami siya ngayong basher. Nakawawa siya sa mga basher. Siya ang talo sa opinion ng mga tao. So ano nangyari kasunod? Di nakita yun ng ng LTO. Pinatawag sa yun ng LTO. Akalain mo ba, si kaibigang Fidel, akalain mo ba yung si Carlos Subong? Hindi pa niya natanggap yung sulat ng LTO. Suspendido na siya. Saan ka ba makakita ng sitwasyon? Parusa mo na bago pakinggan? Akala ko ba pakinggan mo na bago parusahan? Di ba gano'n naman talaga batas? Ang nangyari ito sa kanya, parusa mo na bago pakinggan. So, nung natanggap niya na ngayon ng sulat, nakalagay sa sulat, pinagbabawalan pa siya gumamit ng kanyang sasakyan. Akalain mo. Sa tingin ko naman, pwede naman gamitin sa sasakyan basta ibang driver ang magmamaniho. Anong kasalanan ng sasakyan doon? Ang sasakyan, sumusunod lamang yan sa driver. Kung makabunggo man nyo hindi, depende sa driver. Ang sasakyan, walang kinalaman, walang kasalanan. Anyway, ganun po ginawa ng LTO. Kaya because of that, tahasan kong sinasabi na si Land Transportation Office Commissioner na si Assistant Secretary Marcos Lacanilaw na bobo. Pasensya ka na, tawag ko siya bobo. Bakit bobo? Akalain mo ba naman, lahat ng mga may road rage pala, parusa muna bago magpaliwanag. Sa korte nga mas mataas ang korte natin. Oh. Pakinggan natin kasi may due process. Kung talaga ba dapat parusahan ka. Sa'yo wala pang hearing, may parusa na. Suspendido na ang lisensya. Tapos bawal pa gamitin yung sasakyan. Ano nangyari? Binabagit ko ito kasi nung isang araw, may nangyari naman na pinapansin din ni Pokwang. Yung ambulansya sa Valenzuela City. Kung saan, ang ambulansya, binunggo siya na nagmamaniho ng bike. Bike na naman, ito naman, bike ang kalaban. Ang nangyari, tatanga-tanga kasi yung driver ng bike. Sa gilid naman siya nagmaniho, sa gilid ng kalsada. Yung ambulansya na kasalubong, kumaliwa. So kung kumaliwa siya, hindi niya alam na bunggo ito sa harap ng ambulansya. Pagkatapos doon, nagalit yung bumaba na yung driver. Siyempre, napasuri-suri yung magmaneho ng bike. Pero sa totoo lang, tanga. Saan ka makikita? Nagmamaneho ka kung saan ka nakatingin, kaya nakabunggo ka tuloy sa kasalubong mo. Yun ang nangyari. So, talangin mo, sino may kasalanan? Sa totoo lang, may kasalanan dito yung nagbike. Pati yung, kung balikan natin sa kapatid ni Pokwang, may kasalanan doon ang nagtulak ng kariton. Bakit? Hindi yun daanan ng kariton, daanan ng kalsada yun Pangalawa, nagbabayad ng buwis yung may gamit ng sakyan. Yung kariton hindi nagbabayad ng buwis. Pangatlo, may rehistro yung sakyan, ang kariton walang rehistro. So sino ngayon ang dapat gagamit ng kalsada? Yung may kariton o yung sasakyan? Yun ang dapat mga ikonokonsidera natin. Ang akin ang puntos dito. Nilalabas ito kayo para naman siyempre matututo tayo. Unang aral dito is tayong lahat ata, walang exception kahit ako.
Minsan nagagalit tayo, napapamura tayo kahit kunti. Ngayon, sa biglang silakbo ng damdamin natin na nakasampal tayo o nakasigaw tayo ng di maganda. Tapos, ito naman ang mga naapi. Siyempre, api sila, reklamo naman. Kagaya nung naalala ko yung nagmaneho ng Bios na gwardiya ni Justice Rosario ng Supreme Court. Nabunggo din siya nung nagmamaneho ng mga nakakabike, nag-exercise. Ano lang yun, yung mga hobbyist dun sa mga bisikleta. Wala na siya na ang problema kasi dyan sa totoo lang, lumalabas siya sa kanyang bicycle lane eh. Yan dahil lumalabas siya at bakit niya nabunggo? Yun naman yung bios na tong si Gonzales na bodyguard pala ni Justice Rosario. O nabunggo, nilabasan siya, tinutokan siya. Ganun po nangyari. Pero kung titingnan mo, kung meron lang tayong control sa sarili, hindi natin magagawa yun. Kumbaga, ugali nata ng lahat ito. May exception ba rito? Tingin ko walang exception eh. Kahit nga si Marcos Lacanilao, siguro ganun din gagawin niya eh. Ang hirap kaya. Pero, naalala ko yung judge noon sa isang kaso sa Pasay. Nakalimutan ko ang apelido niya. I love that advice from that judge. Sabi niya, nag-advise siya kasi isa sa kaso na hinahawakan niya sa Metropolitan Trial Court ng Pasay City ay yung banggaan din. Sabi niya, alam nyo, naintindihan ko lang kayo, pati ikaw na kinakasuhan, naintindihan kita. Which is, in the same mind and mold din ako kaysa judge na yon. Sabi niya, walang taong, pag hindi ka marunong gumalit, hindi ka tao, robot ka. Pag nagalit ka, tao ka. Yan ang totoong tao. Ngayon, ito na lang advice ko para hindi kayo magalit ay magbilang kayo ng hanggang 30. Abala ba, may nagitgit ka o kung ano man. Bago ka lumabas ng kotse mo o sakyan mo, magbilang ka 1, 2, 3, 4, hanggang 30. Sabi niya, pagkatapos mo na mabilang 30, kalahati ng galit mo na wala na sa isip mo. So, makokontrol mo na sarili mo ngayon. So, ibig sabihin, iyan ang advice niya. Bago kayo lumabas sa sasakyan nyo, ay magbilang ka muna ng 30 bago ka lumabas. So, ang advice ko lang yan. Sana, ako ang ginawa, nakita ko naman kasi ang video ng CCTV ni Carlos Subong, ang ginawa niya, nung nakabunggo siya, bumaba kagad. Ang feeling niya, sinasadya naman yung nagkakariton. Unang bunggo, okay lagi sa kanya. Pangalawa, inatras ng kariton yung kanyang kariton, magkakariton. At itinulak ulit, nakabunggo na naman. Eh kung ako, sanabi ko, kinausap ko si Mr. Carlos Subong. Sabi ko, sir, in fairness naman sa magkakariton, hindi niya sinasadya yun. Bakit po? Eh nakita ko yung kariton, ang bigat-bigat ng kariton. So pag inatras mo, hindi mo kagad matansya, mailihis. Kaya nung tinulak mo, mataas mabigat ang kariton, nakabunggo ulit. So iyan po nangyari. Ngayon, ang puntos ko dito, pangalawa ay ganito. Tama ba ang LTO sa pagpaparusa na may suspension kagad at binabawalan na gumamit ang may-ari ng sakyan na gamitin? Yan ang tanong dyan. Ngayon, para masagot ko ito, ay ginagawa ko, binasa ko yung batas patungkol sa trapiko. Republic Act 4136. Patungkol sa lisensya. Tinanong ko yung batas, kailan mo pwede i-revoke o isuspendihin ang lisensya ng isang driver? Dalawang uri siya. Kung driver ka na professional, ibig sabihin professional, nagmamaneho ka ng bus, nagmamaneho ka ng taxi, nagmamaneho ka ng Grab, nagmamaneho ka ng jeep, nagmamaneho ka ng tricycle. Ang ibig lamang sabihin, kapag ikaw ay professional kung tawagin, professional driver ka. At ang isang klase na driver ay non-professional driver. Pero hindi naman ibig sabihin
na yung professional driver tsaka non-professional driver ay mas magaling ang professional driver. Hindi po. Tinawag lang ang non-professional driver kasi nagdadrive siya hindi para maghanap buhay. Nagdadrive siya sa kanyang sariling sasakyan. At ang pag-drive niya sa sariling sasakyan, hindi siya kumikita. Pag professional ka, sa pagmamaniho mo, bawat hawak mo ng manibela, pagtapak mo ng, pagkambya mo ng primera o di kaya forward o di kaya drive, kasi mayroon na kayong mga automatic, pag drive mo ba ganun, tumatakbo na kagad ang taripa ng sweldo mo. Pag ikaw ay, lalo pa ngayon, mga driver ni Cabral, tingin ko dun, sinisweldo dun, 2,000 isang araw eh. O kasi ang amo niya, flood control billionaire. Di ba? At hindi rin ako naniniwala na magpakamatay ang bilyonaryo. Awan ko, si Jonathan, maniwala ka ba? Marami kang pera, papakamatay ka? Ako, hindi ako naniniwala. Marami akong pera. Madali lang nga nag-discarte naman dyan, kagaga Janet Police. All right. Pakulong lang muna ako. Sentensyahan niyo ako. Lahat, sentensya. Pero ang pera na ninakaw ko, itabi ko, itago ko. After, kasi may batas sa atin. Batas natin sa ating Pilipinas, mahal na Pilipinas. Kahit marami pa ang sentensya sa iyo, kahit 1,000 sentensya, walang sinumang tao ang pwedeng ikulong sa mahigit, mas mahaba pa kaysa 30 taon. Lahat yan! Lahat yan, tanggal, lahat yan, automatic, labas ka. Paglabas mo, hanapin mo na yung pera mo, kukunin mo. Ganun po yun. Tapos, ang isa pa, meron pang premyo. Anong premyo? May tinatawag na good conduct time allowance. Ang 30 years mo, sa bagong batas ng good conduct time allowance, ganito to. Pag nakulong ka, pag may good behavior ka sa loob ng kulungan, sa first 2 years mo, kada buwan, ang regalo sa iyo ng batas ay parang nakulong ka na may dagdag kang kulong na 21 days. So, ibig sabihin, sa first 2 years mo, nakulong ka tag 30 days bawat buwan, times 12, that is 360 days. Tapos, may regalo ka pa na 21 days kada buwan. So, yan ang regalo mo, 21 times 12. So, 2 times 12 is 24 plus 12 is 230 days. At 12 times 3, 30. So, may 10. 210 plus dalawang 42. 200, 22. 22, 21 times 2, 42. 42 plus 200, 10. So, meron kang 252 days na regalo. So, i-plus mo sa 360 days, i-divide mo naman ulit, magkakaroon ka, parang nakulong ka na mahigit 2.5 taon sa first 2 years mo. Pag next 3 years, sa 2 years and 1 day, up to 5 years, 23 days naman ang regalo. Pag matapos ka na kulong na 5 taon, 25 days ang regalo. So, makulong ka plus 25, pagkatapos kumakulong ka na 10 years, ang nangregalo niya is binibigay na sa 30 days hanggang sa mag-20 days, 20 years. So, ibig sabihin, madali mo lang mapuno ang 30 days. Oy, kinikwento ko ito, hindi para magturo, magdakaw ha. Kasi si Napoles, pag matapos si sentensyahan, hanapin niya lang ang pera niya, puntahan lang si Brian Yamsuwan, na congressman ngayon sa Parañaque. Brian, ibigay mo na pera ko, pinatago ko sa iyo. Ito, laya na ako. Mr. Brian Yamsuwan wala naman akong ebidensya pero sinasabi sa akin ng mga source ko of information.
ay pinatago daw ni Janet Napoles kay Congressman Brian Yamsuwa ng pera. Yan ang ginamit mo sa pagkampanya na tumakbo ka ng pagka-congressman sa Parañaque. Nadagdagan pa yan nung binigyan ka ng pera ni Tambaluslos. Nung tumakbo ka na congressman sa Bicol, Saro, kung saan si Tere Redon ay congressman sa ngayon, pumalit sa iyo, ay ang pera na hawak mo ay pera galing kay Janet Napoles. Yan, bistruhan na ngayon. Kasuhan mo lang ako ng libel para magpakitaan tayo ng ebidensya. So, ganyan, balik tayo doon sa batas ng trapiko. So, ang ginawa, dumalo ng hearing ang sabi ko kanina, di ba, ang conclusion ko lang, ang aral makuha, pagpakulong ka lang na magpakulong, tapos 30 years, tiisin mo lang. Paglabas mo, marami ka pa ring pera. Yan ang mga magnanakaw. Si Cabral, ganun lang gagawin niya, makalalabas na kagad eh. Itago niya lang ang pera. Hindi naman lahat mahuhuli. Ang alam ko, si Diskaya, marami ding pera. Huwag ka na makunwari na na-freeze ang pera mo. How can I tell her? Kung ano naman, may alam din ako kay Diskaya kung saan ang pera mo. Mr. and Mrs. Diskaya. So anyway, pinag-usapan lamang natin po yung road rage. So, ngayon, ang ginawa ng LTO kay Carlo Tano Subong na kapatid ni Pukwang Subong ay ganito. Pagdating doon, nag-hearing sila noong December 17, alas 10 ng umaga. Pinasalita. Ang nangyari kay Carlo Subong, pero bago mag-hearing, ay nagkita muna sila, sumuko sa police station si Carlo Subong pagkatapos niya galing Batangas kasi namili pa ng itlog. Ang negosyante kasi ng itlog to eh. So kailangan niya yung pick up para mamili araw-araw ng itlog at ibebenta sa Antipulo. Dahil binawalan siya maggamit, nawalan siya ng hanap buhay. Ganun po nangyari. So anyway, ang ginawa niya, kinabukasan, pinahanap siya ni Mayor Inares. Junjun Inares. So sumuko siya sa pulis at nag-usap sila nung nabatokan niya. Namin na siya ng pasensya, para kapasensyahan sila, tapos binigyan pa niya ng 20,000 pangtulong sa iyo. Patawarin mo na lang ako. Although, gumawa ng statement yung magkakariton. Sulat kamay niya. Hindi na kita kakasuhan. Ganon. Akalain mo na meron na gano'n, nagkaayusan na. Pinatawag pa siya ni Marcos Lacanilaw. Alam mo ba, Fidel, kung sino si Marcos Lacanilaw? Oo, yung sa LTO. Siya po ang nagbit-bit kay Tatay Digong papunta sa Diheg. Kaya pag naging presidente si Sara, kawawa kang bata ka. Patay kang bata ka. Makukulong ka ng habang buhay. Marcos Lacanilaw. Sa salang kidnapping. So anyway, ang ginawa niya, pinatanggap niya sa bahay mismo ni Carlos Subong ang order. Dumalo ka sa hearing, December 17, alas 10 ng umaga. Pero, kung Tagalogin natin, bago pala, pagtanggap mo nito ay automatic ka na suspendido ang lisensya mo sa loob ng 90 araw. At yung sasakyan ay naka-alarma na. Puhulihin ka ng pulis pag ginamit mo. Yan po ang nangyari. Okay? So, dumalo siya ng hearing noong December 17, nagpag-usap sila doon. Kumbaga, sinabi na rin ni Crispin Villamor na nagkaayusan ni sila ng kapatid ni Pokwang. Wala, tinuloy pa rin ni LTO chief niya, ni alias Diheg, si Marcos Lacanilaw. So, ano nangyari? Ang problema ko, ipinagpatuloy pa rin nila yung suspension. Kahit na kahihiring pa lamang. So, dito mo makikita, may parusa ka na, hindi pa nag-umpisa kaso, may parusa ka na. Pero ang katwiran nila ni
ni Lacanilaw ay preventive suspension naman po yan eh. Alright, preventive. Dalawa pong klase kasi ang suspension. May preventive at may suspension na parusa. Ngayon, tanong, meron ba sa batas yan? May kapangyarihan ba si Lacanilaw sa batas sa Republic Act 4136? At saka sa Republic Act 10930 na siya nag-amyenda? Wala po nakalagay sa batas na may kapangyarihan ang LTO na magsuspindi sa bilang preventive sa sinumang driver. Ang may kapangyarihan siya, magsuspindi siya as parusa. Bilang parusa, hindi bilang preventive suspension. At kung bilang parusa, maximum ay 90 days. Nang ibig sabihin, pwede siyang parusa na 10 days, pwede siyang parusa na 20 days, pwede siyang parusa na 30 days na suspension ng lisensya, or pwede hanggang 90. Kung masama ang ginawa, pwedeng i-revoke. Yan ang pangalawang kapangyarihan nila, mag-revoke. Pero yung pagparusa ng suspension o pagkasuspenso at pagka-revoke, pagkakansila ng lisensya, mangyari lamang yan pagkatapos na mag-hearing. Ang problema kay papasikat talaga ito si LTO na ASIC. Gusto niya si Mika tatakbo at pagka-senador eh. So, ginawa niyang preventive suspension. Ulitin ko lang, wala po sa batas yan. At dahil ginawa mo yan, mananagot ka sa ombudsman, kakasuhan ka. Next, sa sasakyan naman, nilagay pa sa auto sa order, alarm! Hindi mo magagamit sa sasakyan mo. Oh my God! Binili mo ang sasakyan mo para gamitin. Pwede naman gumamit muna yung ibang driver, kukuha ka. Hindi mo na magagamit ngayon. At ang matindi sa lahat yun, ang sasakyan pidil ginagamit sa araw-araw na kukumpra siya ng itlog sa probinsya. Pupunta sa Bulacan, Pampanga, kung saan may itlog, kumukuha doon. Sa Laguna, kumukuha ng itlog. Kasi ang itlog niya, lalaki siya, 2 lang. Kailangan niyang itlog, kailangan puno-puno yung pick-up. Binibenta niya po yan sa Antipolo. Ngayon, wala siyang kita dahil ang sasakyan niya ay bawal drive, ida-drive. At itong taong ito po, dahil sa kanyang paghanap buhay, hindi na siya kumukuha ng driver niya kasi magastos. Mahigit 1,000 ang sweldo ng driver. Ang kinikita niya kulang. Kaya yan po ang nangyari. So ngayon ang leksyon dito, tama ba yung ginagawa? Ito, pakinggan mo nga natin. Tingnan mo nga natin ang Ipakita ko ngayon yung ipakita ko muna yung CCTV na in-upload na naging dahilan ng pagparusa sa kanya na wala pang hearing na parusahan na. Ay, buhay talaga to. Ito. Pakita ko sa inyo. Ito na sa TikTok, ito na pinalabas ni Terry Redo na gusto magpapasikat. Tatakbo naman kasi si Terry Redo ng senador eh. Ayan. Abogado ito pero hindi niya alam ang batas sa traffic. Kaya pwede ito i-disbar eh. Ayan On video, slapping a man during a road rage incident. Ridon welcomed the LTO's swift move Ayan, si to prevent Ridon, him suspend the license for 90 days while the case is under investigation. Tawag ko kay Ridon, siya si Mr. Bean ng Pilipinas eh. Kita mo yung malaking dito niya para si Mr. Bean Kita mo dito ay Mr. Bean. But said stronger Mr. Bean talaga mukha niya. Tingnan mo. Ay, Mr. Bean. action is warranted. He called on the LTO to pursue permanent revocation, file criminal charges, and impound the vehicle involved. The incident went viral after the driver, identified as Carlos Subong, was seen confronting a man pushing a cart who was with his young child. As the argument escalated, Subong was captured on video
hitting the man on the head, drawing widespread outrage online. Okay, yan ang nakita nyo ha. Ito, ngayon, may pinagmulan yan. Lahat po ng bagay may pinagmulan. Paano ito pasensya na naputol ako. Pero ini papatuloy natin. Ipakita ko na lang yung pakita ko na lang yung video na nakuha ko sa CCTV. Ito po yung totoong nangyari. Kung bakit napunta ron sa Sampalan Blues. Ito po yon. Mabuti na lang sa isang concerned citizen na nagbigay at nag-upload nitong video. Ito po yung totoong nangyari. Tingnan ninyo yung video. I-play natin. Pag i-play mo, magsimula siya sa time na 12, 13, 2025, 22, 26, 32. Anong ibig sabihin? 22 is alas 10 ng gabi, 26 minutos at 32 segundos. Ito yan. Yan. Wala lang sound yan. Magkikwento na lang ako. Makita mo dito sa dulo, ito may kariton. May green na nakabalagay, na square. Ito naman ang sasakyan niya. Itong anak ng babae, yan, binanggo siya sa gilid, sa front ng kariton. Tapos, inatras naman ito ng lalaki ang kariton niya at binunggo ulit. Ayan, bunggo ulit. Kaya dito na natin makikita, malayo na yung anak ng magkakariton. Dito natin makita, bumaba na ng sasakyan niya si Carlos Sobong. At nilapitan niya, bakit mo na magbinunggo ng dalawa? Okay na sana yung isa lang. Pagkatapos, according to Sobong, na testigo rin ang mamang mataba dito, at saka yung asawa ng mamang mataba na nakadilaw, yan ang kumukuha ng video na in-upload. So, nang sinabihan ni Mr. Pukwang, ni Mr. Carlos Sobong, yung magtutulak ng kariton na okay na sana, tarantado ka, okay na sana yun. Isang tinulit mo pa. Ang sinagot siya, tarantado ka rin. Sabay tulak diretso. Kaya nasapok niya sa gilid ng ulo. Inamin naman ni Mr. Sobong na nasapok niya. So, yan po ang totoong kwento na nangyari. So ngayon, patawarin ba natin si Mr. Sobong? Kung ako tanungin mo, ang may karapatan na magpapatawa doon ay yung nasapok niya. Kung nagkapatawaran na sila, okay na sana yun sa kanilang dalawa. Kaya lang, inaamin ko na rin ang katotohanan na na-upload ito at maraming mga tao nakapanood. So, dadali natin sa totoong konteksto, ano ba talagang ugali ng tao, ng Pilipino particularly. Tayo po, mahilig tayo magsalita, tarantado, putang ina mo. At ang dahilan naman, pag ikaw naman makatinig, pag pinutang ina ka rin, galit ka rin. So, usual sa atin ay yung buhat ng kamay. Yan po. So, ngayon ang tanong, bakit? Unang tanong ko, bakit hindi ka pa nga nagdidinig para malaman sino may kasalanan? Pinarusahan mo na kagad ng preventive suspension, hindi na makapag-drive ng kanin, makagamit ang lisensya. Tama ba yan, Mr. LTO? Marcos Lacanilaw? Sasagutin ko, mali yan. Ang procedure po niyan, tanungin mo lahat ng mga traffic enforcer. Mahuli ka na wala kang seatbelt. Anong gagawin ng traffic enforcer? Parahin ka. Pag para sa'yo, hingin sa'yo lisensya mo. Pag hingin lisensya, ay ibibigay mo lisensya. Bibigyan ka ng ticket. Tapos ang ticket na ibibigay sa'yo, kung hindi ka conforme, lagyan mo under protest. Pero kung
ay kahit hindi ka conforme, ang ticket ay babayaran mo yung penalty. Pero pupuntahan mo yun sa opisina. Hindi mo pwede ibabayad yun sa traffic enforcer. Kundi, ang mangyari, gagamitin mo muna yung ticket pansamantala habang hindi mo pa nabayaran ang penalty. Pero, kung ikaw ay may under protest, pwede mong i-contest na hindi totoo yun at mag-hearing kayo sa opisina. Kung Manila City na traffic enforcer na kahuli, doon ka sa Manila City. Kung Quezon City, sa Quezon City traffic office ka. Kung MMDA, sa MMDA traffic office ka, magkaroon kayo ng hearing. At kung manalo ka, balik sa yung lisensya mo. Walang bayad. Ang puntos ko rito is, dapat ang ginagawa ng LTO ay huwag niyong kumpiskahin ang lisensya na wala kayong ticket na ibibigay. At bawal na mag-preventive suspension ka. At isang higit pang bawal na ginawa mo, Marcos Lacanilaw na bobo, ay yung ipatigil mo ang paggamit ng sasakyan. Anong kasalanan ng sasakyan? Without the driver, the car is nothing. The car cannot move without the driver. Maliban na kung may remote control. Di ba? So, ganoon lamang ipinakita ko yung ano dito, yung totoong nangyari at saka yung leksyon. Ang leksyon ng buhay, number 1 is, kung ikaw nalagay sa sitwasyon, ang kasalanan ng kapatid ni Pukwang dito ay bubaba siya kagad na mainit pang ulo niya. Kung sinunod niya yung advice ng judge sa Metropolitan Trial Court sa Pasay, na magbilang ka muna ng 30, paglabas mo hindi ka na mainit. Yan ang sagot sa pag-init natin. Kahit sino magaling, madali tayo mag-init. So nevertheless, mali talaga yung pagbatok. Maling-mali talaga yun. Ngayon, ang akin lang dyan is mali rin ang paggawa ng LTO na bawalan mo siya maggamit ng kanyang sakyan. At i-preventive suspension mo siya, wala pang parusa. Kahihiring nyo lamang Anong klase itong, umalis ka na nga, mag-resign ka na nga dyan. Ha, Marcos Lacanilaw? Hindi mo alam ginagawa mo. Incompetent ka. Okay, yan lang yung aking dito, yung yung ating yung aral na makukuha para sa mga tao habang nagsiselebrate tayo ng Pasko. Kasi baka lalabas tayo, bibili tayo ng beer, bibili ko may makabunggo ka, magkipag-init ka. Nako, ang unang advice ko sa inyo is, pinakamaganda, magmura ka na lang sa loob ng sasakyan mo. Kasi, pag magmura ka sa loob ng sasakyan mo na wala nakarinig, at least namura mo na siya, hindi ka naman nakakasakit. Ang hindi mo nga lang alam, kung minumura ka rin. Pare-pare lang kayo nagbuburad. Pero at least, pinakamaganda ng leksyon sa buhay is, pag may kagitgitan ka o may nakabangga sa'yo, kahit malaki pang damage, huwag na huwag kang lumabas at makipagbunuan ka na para kang nawala ng diamante o nagawala ng kang ginto na para kang ninakawan sa flood control. Hindi yun. Huwag kang lumabas. Magmura ka. Lahat ng mura mo, isigaw mo na sa loob ng manibila mo. Sa harap ng manibila mo. Pero huwag ka magbukas ng pintuan at marinig ka, baka burahe ka rin, baka may barilyo, babaril ka pa. Kaya yan na lamang po ang unang leksyon na aking may babahagi. At pangalawa, bawal po yon sa batas, yung ginawa ni Lacanilaw na isuspendihin preventively ang lisensya ng tao. Bigyan mo po ng ticket ang tao. At ang ticket na binigay mo, yun ang gagamitin niya na pansamantalang driver's license habang may kaso siya sa kanyang pagkabunggo. Pangalawa, bawal na bawalan ang may-ari ng sakyan na gagamitin sa sakyan. Hindi na ba alam magkano ang buwanan na amortisasyon na binabayaran ni Carlos Subong doon? Tapos hindi niya magagamit? Tapos ang hanap buhay niya ay bibili ng itlog araw-araw. Alas 4, alas 3 pa ng madaling araw,
Bumibiyahe din papuntang Pampanga, Bulacan o Laguna kung saan may itlog. Kukuha ng pupunuin niya yun yung kanyang pick-up ng itlog. Pagkatapos i-deliver sa Antipuro, araw-araw niyang ginawa niyan. Biro mong perwisyo na ginawa mo, nakanilaw. Ang inyo lang self-aggrandizement para sikat ka lang, para kung tumakbo kang senador, makikilala ka na. Bullshit. So, yun. Hanggang dyan na lang po tayo. Merry Christmas na lang sa inyo. Pati sa iyo, may Merkus na kanila. Merry Christmas. Okay. Okay. Siya kay Helen Bagyo. Good afternoon daw. Kanina pa to pala. Kay isa anak ko ring isa no sa Mindanao. Si Alex Togas. Tapos si Faye Bakahin ako niya. Good evening. Sa Butuan naman ito. Asan ka ba ngayon? Sa Agusan del Sur, sa Bayugan o sa Kabadbaran? Si Faye Bakahin o doon ka kaya sa Timog? Tagum, Davao del Norte. Miss Daisy, magandang gabi po, Katoto. Gregorio Babaran, naalala ko si Atty. Rowena Guanzon na panlait sa kapwa. Kung ako naman tanungin mo, may karapatan din si Guanzon na magsalita kasi nilalait din siya. Pero ang advice ko kay Atty. Guanzon, sundin mo ang advice ko, murahin mo na lamang punta ka man sa CR kaya doon ka na magmura. Murahin mo sarili mo. Yan na lang kasi pag magmura ka, may balik din, magmumura din ang kaharap mo. Gano'n. Okay. Tapos Bombi. Tapos sino pa? Vicente Junior Barnido. Happy New Year 2026 Engineer to. Okay. Tapos Ben Marhuerto. Tapos si Jerome Aguilar. Good afternoon, sir. Watching from Ireland. Ingat, sir. Baka marami nagalit sa iyo. Okay lang yan. Magmura na sa loob ng bahay nila. Hindi ko lang marinig. Watching from Malaysia. Sabi naman ni Andrea Gueco. Andiyan na bakasyon ka pala akala ko sa Singapore ka. Ha? Maya pabingit na lang sa iyo, Andrea. Kung saan ka man. Sa Neil Perry. Sa Proud Pinoy, si Bamakino daw, Proud Pinoy. Charlie Whiskey, Merry Christmas, Toto. Merry Christmas din. Lidio Gallego, Gensyanyo, Garmay. Malipayon nga Paskwa. Kaga mahamungayaon nga bagong tuig dira sa inyo sa Gimaras. Maraming insertion si Congressman Nava sa Gimaras. Grabe. Kawatan din ba yan? Tapos si Ara Sausa, good afternoon, Tony. God bless and protect you always. Sa Ben Marhuerto, pwede po ba gamitin ang video sa Facebook para gawin evidence to suspend license? Basta may hearing muna. Walang problema, gagamitin mo lahat ng lumabas sa social media, pwede nyo po gamitin ebidensya. Basta magaling na pagpresenta ng ebidensya. Kasi kung hindi magaling pagkapresenta, mababaliwala lang ng korte yan. Love TV Patrol, Beer, Ledio Galigo Ganciano, grabe, marami gali ka, kanabong na, kanabang na komedyante, mga kung at senators natin. Drexler Ocampo, ang issue dito, bakit hindi siya hindi nanakit na nga siya eh. Bakit siya nanakit? Sabi ko na nga, hindi issue yan eh. Normal na sa ating Pilipino eh. Na kapag masigawan, tarantado ka rin. Marami sa atin ang umaalsa, nagbubuhat ng kamay. Kaya nga, siyempre, ang leksyon ko diyan, kung tawag pa sa mga Cebuano, ang tambag ko ninyo bay, ayaw mo paggawa sa inyong sakinan. Ang inyo na lang, kasabad ang inyong driver sa sulod. Kaya ibig sabihin, huwag na kayo lumabas sa inyong sakyan, pagalitan nyo lang driver nyo kung may driver kayo sa loob ng sakyan nyo. Huwag yung lumabas kayo, makipag-away ka, baka may baril pa yung nakasigawan mo, patay kang bata ka. Problema dyan sa mga traffic enforcers, they rather look for violators instead of preventing people to violate traffic laws. O nga no, magandang ideya yan, Charlie Whiskey. Merry Christmas. Our traffic enforcers are more on looking for traffic violators than solving the traffic problem. Minsan ba nagtatago pa yan, di ba, Fidel? Nagtatago pa yan. Tapos bulagain ka, huli ka.
Grabe yung mga ka natin, no? Mga Pilipino talaga, maraming style talaga. Ah. Ah. Magmura kayo doon, magsalamin na muna kayo sa gitna ng central mirror. Andre Agway ko, mamasyal lang po dito, sir. Ano, masyal ka pala dyan sa, ano, sa Malaysia? Tawid, sabagay, tawid lang Malaysia galing Singapore. Balik din ako mamaya, nag-Christmas lang ako dito sa Malaysia. Wow, big time naman tong kaibigan ko. Magkabalin, good big time ka dyan. Proud Pinoy, Merry Christmas and Happy New Year. Sir Atorito the Causing. Firefox, dili ka mag-inisog attorney, delikado. Adto na lang sa iskina, sa bunga sa Cebu City. So anyway, Merry Christmas po sa inyong lahat at bukas Happy Niños Innocentes Day. Bukas. Okay? Magandang gabi pala, magandang gabi.